Let's get on with our first guest. We've Sisilaw got talaga ako kay Ami. former Finance Undersecretary Shelo Magno. Professor Magno, welcome back to StoryCon. Thanks for making time for us. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Hi, Professor. Magandang hapon, Professor. Ganda ng hairdo nyo ah. May bago na akong title ngayon, rapper na ako. Oh my, I love the hair. Harapper. Ayun yung title sa likod niyo po. Tax na Ina ina mo. mo, bantayan. Naulog. Bantayan mo. Oh, yeah. Ito, we're gonna play a bit of the song. Sige. Ma'am, teka, Okay. pag gumingiti lang kayo, ba't hindi niyo sabayan? Live ba? Oo. Medyo ko kasi Live demo. Tapos gumagano We were kayo. waiting for a live demo. Mahirap, maglalag. Okay. Okay. Gusto mo, na lang. Ay, hindi, wag na. Please, Wag na. Hindi, baka gusto Sino yung ano doon? Sino yung mga Sit there, musician? sit there. Sino yung mga musician? Ako yung nagsulat ng kanta. Ako na rin yung kumanta. Oh, wow. But I have a friend who helped me with the music. So, Oh. Mr. Jake Regala and I collaborated to finish the song. Sabi ko nga, it's Saan yung very recording? catchy. Saan yung record? Sa studio. Nag-record kami sa studio to complete that. Sabi May ko nga, studio? Yeah, oo. Talaga singer Ito, si pwede ma'am, na di ba? rin to. I think you also play the saxophone, di ba? Yes. UP Philharmonic yan eh. Ha? Pilar mo oh, Ako, UST One man, Philharmonic. you are I a played exist, the eh. piano, saxophone. Nung Yeah. college, I was part of the concert chorus. So, wow, you're a professor of many talents. Ah, So, kasi naisip ko every year, lagi natin pinag-uusapan yung tax. At pag pinag-uusapan natin yung tax at the budget, we always focus on the big numbers, Pero kailangan maunawaan ng mga tao kung bakit Yes. ito related sa pang-araw-araw nating buhay. Itong budget na pinag-uusapan natin, ito yung tax na binabayaran natin. Pero hindi natin na-relate kung paano yan nagtatranslate sa quality ng serbisyo na binibigay natin ng gobyerno. Minsan, kaka-discuss, kaka-lecture, napapagod yung taong bayan. So naisip ko gawin nating kanta. Oo. Baka this time mas lalo natin Yeah. ma-internalize. At hindi lang ordinaryong kanta, rapper. Yeah. oo nga eh. Kailan siya, na-drop na ba siya? Nasa Up na siya? Spotify na po siya. Yes. Spotify na. And YouTube. Okay Spotify, okay. paano No, I will Spotify? show the video. May music video din kami. May video pa. cool naman. Okay So, Sigaw din ang producer. Oo, ako din. Ikaw din ang producer? Yes. Lahat na. Sariling production to. Kwento mo Okay, Kwento okay. mo nga prop yung ating Christmas song at saka yung ating Yeah. Easter song. Ha? Nung Christmas, I also wrote a song. So kasama si Ronald na kumanta dun sa Ay, nako. apat Diyos na me. buwang paso. Ano yun? oh my gosh. Yes, diba? Paano ba yan? Anong contribution ni Ronald, Prof? Kumanta siya doon. Alam ko na yung song, Sound of Silence. Lip sync. Sige nga, pahingin ng demo. Lip sync. Let's hear it. Baka mabighani ka eh. Pero okay nga yung ganyan, na nare-reach yung masa. Okay. Kasi hindi nila alam, kahit sa ayuda, di ba, hindi nila alam, binigay siya sa sariling mantika yun eh. Yeah. Di ba? A lot of that ayuda comes from taxes, hindi nila alam yun. Okay. Yes. Since we're Kailangan talking... explain yun eh. Oo. Tapos ang magke-claim ng ayuda yung mga politiko. Oo. Yeah. So, Pero problema. So lahat na yan ay tema nung rap Binubulungan song yung natin. microphone. yes. Okay. So, since we're talking pati yun, about the budget, Yun yung purpose. let's start with today's news, which is yung Senate issued a response to the House challenge to open the budget bicameral committee deliberations. It's a long public response. and Essentially, sabi ng Senate, calls to increase transparency in the BICAM are always welcome. Senate is open to serious proposals that will enhance public access and understanding of the crafting of the national budget. This is in response to the statement of House Speaker Martin Romualdez from Friday, I believe, when he said that he will support opening the budget deliberations, the BICAM part of it. And we were saying na matagal na actually hiningi ng media
for the BICAM delibs to be open, to be, to be made public. What did you make of all of this? Yeah, actually tama po si Ed, no? Matagal nang panawagan yung open BICAM na yan. In fact, bago sumagot si Speaker Romualdez, nag-post na tayo online and we use the hashtag open BICAM. At natutuwa naman po tayo na pinick up ito ni Speaker Romualdez, agad-agad sumagot. At syempre nadinig natin yung mga matatamis na pananalita tungkol sa transparency and accountability. At natutuwa rin po tayo na binabanggit ito ng Senado. Pero ang ina-expect po sana natin ay very concrete action from both houses of Congress na i-reflect itong open BICAM in their House rules. Kasi ang ina-expect po natin dito, yung hindi yung token open BICAM lang. If we remember last year, sabi nila they will open the BICAM of the budget deliberation. So, they opened it during the opening of the BICAM. The media, members of the media Talagang were open. there. Civil society members were there. Pero nag-opening lang sila. When they Open naman. finalized the BICAM budget, wala na. Correct. It's just a small group of individuals, senators and congressmen who finalized. And then all of a sudden, ang dami na uling insertion at may mga blanco dun sa final report ng BICAM. And so there's really no transparency in the current process. And what we also want to emphasize is that when we say open BICAM, we just do not mean open BICAM of the budget. Ang open BICAM po ay dapat bicameral discussion ng lahat ng batas na dumadaan sa Kongreso natin. Kasi alam naman natin kung gaano ka-anomalya yung mga rent-seeking activities nangyayari talaga sa BICAM. And without a transparent BICAM, laging mangyayari yung napakaraming corruption. So, ang expectations po natin when we say open BICAM, talagang bukas at malinaw yung deliberation nangyayari during the BICAM meeting. Nandyan ang media and civil society who can witness what's really going on. Dapat meron ding public access sa isang comprehensive minutes of the meeting ng bicameral conference. So ito po yung mga inaasahan natin na ma-reflect sa House rules ng Senado at ng House of Representatives. Professor, mahalaga yung sinabi mo dahil the devil is in the details. Siguro baka may iba ka pang proposal na mga detalye para maging totoo at fulfilling itong openness na ito. Pero isa rin kasing problema ay paano yan mapopopular kahit buksan? No? Hindi naman maunawaan ng maraming tao ano yung nangyayari. So sino yung magpopularize niyan para maunawaan ng mga tao para mas makapag-participate sila? Yeah. Diba? I think doon na pumapasok yung role natin na tayong patuloy na nagmo-monitor kung ano yung nangyayari sa House of Representatives at sa Senado na magpatuloy i-analyze ang mga document na pinoproduce ng House of Representatives at Senate at i-translate ito ng mas maunawaan pa ng taong bayan. Ang isa pa sigurong importanteng dokumento na mapoproduce ng BICAM ay isang matrix, no? Kasi when we have bicameral meetings, it means na may House version and may Senate version. Then it's important to have a table comparing the House and the Senate version so that it will be easier for us, the public, to track ano ba yung mga changes na ginawa nila and what are the decisions that they made during the bicameral conference when they finalized the law. Kaya importante pong ma-reflect yung mga ganitong very specific demands sa rules ng House at Senado. But also a question of how do we make sure na the horse trading does not happen, even if you make it transparent and open, they might do the horse trading before the meeting and then present us with a fait accompli na parang ito na napagkasunduan, a little bit of token debate here and there, and then here you go. But how do we guard against that? Oo. Kaya ako talaga personally, ang gusto ko ay may comprehensive na minutes of the meeting para matatrack natin kung sino ang nagsabi ng ano. Ang pinanggagalingan ko dito, siguro yung ilan sa inyo are very familiar na that I am a very active advocate of a mining regulation. No? And lagi ko itong kinukwento. During the train law deliberation, I actively advocated for taxation of coal companies in the Philippines because since 1976, they have been exempted in paying taxes except for income tax. So finally, under the train law, there is this provision saying na coal companies are now required to pay excise tax.
But then, during the Bicameral Conference Committee, the repealing clause of PD 972, itong lumang batas na panahon pa ni Marcos na nagbibigay ng matinding incentive sa mga companies, biglang nawala yung repealing clause. And therefore, pagdating sa BIR, nakakasingil na ba kayo ng excise tax from mining companies na coal? Sabi nila, ma'am, hindi po, because nawala yung repealing clause during the BICAM. And because of the disappearance of that repealing clause, we're losing billions of tax every year. 2024 alone, dapat nagbayad na ang Semirara ng 2.4 billion pesos in excise tax. But because that provision disappeared, hindi sila nagbabayad ng tax ngayon. Imagine if my minutes of a meeting na comprehensive Strike. ko mapigilan. Okay, Because, we need to strike that out. But sa bottom pangyayaring line to, it's is- really disadvantageous against the public. Bottom diba? line is you never found out sino yung nag-repeal ng clause na yon. Yes, hindi natin malalaman because it's secret eh. But imagine that, a congressman or a senator doing that, talagang against public interest. And right now, sorry, pinanggigigilan ko yung kumpanya na to kasi isa lang siyang nag-account ng 94% of coal production in the country, and that's a Semirara Mining Company of the Consunis. And it's one of the most profitable companies in the country. One of the most profitable but not paying excise tax because of a very opaque BICAM process. Diba? And it happened again, sorry, sa mining sector uli. Just recently, when they passed a new law on mining, they deleted the provision banning the export of raw minerals. Kasi ngayon, lupa yung in-export natin, di ba? Pero pinag-usapan natin to before. Sa Indonesia, 2009, they banned the export of raw materials, yung lupa. Tayo, hanggang ngayon pinag-uusapan. Then finally, dun sa before the BICAM, there was that provision banning the export of raw materials, minerals. And then nag-BICAM, na-delete na naman yan. So the final law that's now before the president for signature favors the mining companies. At itong provision, which is supposedly magbe-benefit sana sa atin, sa mga industriya natin, because we're gonna require them to process the minerals here, biglang nag-disappear uli. Again, sa BICAM. Again, hindi natin alam kung sino yung nagsulong. Kasama ba dyan? Yung konsepto ng accountability. Kasama ba yan yung in-export na lupa para gawin yung artificial islands sa West Oo. Philippine Sea? Yung mga kinukuha Pero wala ba yung rules na requiring yung minutes of meetings nga? Kasi sa Supreme Court, sa mga korte, may ganyan may steno doon Wala. Korte meron Wala. Even if you Kaya request maingat them. maingat actually yung mga tao sa mga sinasabi nila in court Yeah. But not in And the... will be identified. Hindi ba? Yeah. Madaling ma-identify sino ba nagsabi nito, sino nag-lobby, sino nag-argue ng ganito. Wala palang ganon. Wala, but not in the kind of cameral. Kasi imagine, the budget last year, 200 billion increase sa DPWH. Sino nagsuggest Yes. yan? 12 billion increase sa budget ng Congress. Sino nagsuggest yan? Hindi natin matrace. Sinong may idea Wala na nga gawing, magsalita diba? Sinong may idea ang gawing zero ang budget ng PhilHealth? Pero napirmahan. Yan ang lumabas sa BICAM. Correct. Speaking of PhilHealth, they're already asking alam ko for... kung sino yung mga yun. Speaking of Sabihin mo PhilHealth, they're already asking for higher budget next year kahit na may so-called excess funds that were remitted back to the Treasury. Despite that, they are going to be asking for record budget next year daw, sinabi na ni Dr. Mercado. And also, taking a look at the bigger pot, 6.793 trillion is what the government is asking for next year, which is a record high, of course, essentially 6.8 trillion, 22% of the economy. What did you make of that figure? Parang at face value, Professor, at face value itong proposal na ito, yung mga concerns mo ba ay pwedeng kahit at face value man lang, nakikita na natin dito? It's very problematic, Kasi tingnan mo, palaki na palaki yung budget every year, pero hindi naman tayo nakakikinabang dito sa mga palaking-palaking budget na to. Kasi saan to napupunta? Napupunta to sa mga programang ini-insert ng mga congressman at senador natin, yung tinatawag nating pork barrel. Kasi yung mga infrastructure projects na ini-implement nila, ito yung mga walang blueprint And then the big infra projects na kailangan pondohan na pupunta doon sa unfunded part ng budget. Yung isa pang very interesting sa budget natin, ay tingnan natin how much we are spending for operations and maintenance, MOOE, ng gobyerno. Yeah. That's significantly bigger than our tax collection. It means that
Kasi ang MOOE, yan ang every daily operation mo yan sa gobyerno. Kung mas malaki yung MOOE expenditure mo sa revenue mo, ibig sabihin pinangungutang mo na yung simpleng pagpapatakbo mo ng gobyerno Correct. araw-araw. And that's very alarming. So balik ka dun sa gaano ba kagaling ang fiscal management natin. Obviously, hindi magaling kasi palaki yung expenditure. On the revenue side, sa taxation, pinapatakas natin yung mga dapat nagbabayad ng tax. So, tingin ko dapat kakabit sa panawagan dyan, yung repeal ng PD 972, yung binabanggit ko kanina. Kasi nga, Semerara pa lang, 2 billion na dapat sana ang nakukolekta natin dyan taon-taon. Di sana nabawasan na yung ipapangutang ng gobyerno kung inayos nila yan. Yun na nga, Professor, karamihan sa mga ginawa na mga nangyari ngayon hindi siya mareremedyohan ng legislation At saka hindi naman natin masahan yung mga congressman na to practice self-restraint. Ano kaya yung magagawa doon? Apart from, of course, we're waiting for an order from the Supreme Court na tigilan nyo na yung mga ganyang ginagawa nyo sa budget. Ano pa kaya yung pwedeng gawin? Kailangan talaga Para hindi na maulit yung nangyari sa budget this year. Right. Actually, ma'am, hindi lang po yung budget yung kailangan nating bantayan kasi maraming mga ridiculous na batas na lumalabas mula sa Kongreso natin. Dahil ito nga po yung budget, ito yung pagkakagastusan. Yung kabilang side niyan ay yung revenue. Kailangan nating mag-raise ng pera para pondohan yan. Muntik nang lumusot ito sa Kongreso. Buti na lang hindi at binantayan ng mga doktor natin. Imagine, ang laki-laki na ng problema natin, nangungutang na tayo. Gusto pa nilang ibaba ang tax ng tobacco. Sin product yan At nakikita natin yung pataas na insidente ng paninigarilyo ng mga tao. So, ibig sabihin, kailangan mo itaas ang tax para ma-discourage ang consumption. Pero ano yung ginagawa ng Kongreso natin? Gusto nilang ibaba yung tax. Nang mula yan sa House of Representatives at prioritize yan Final nung January, mabilis na natapos ang hearing para ibaba ang tax sa tobacco, which is ridiculous. Kung tinitingnan mo, simpleng budget management yan. Kung palaki yung gastos mo, dapat nilalakihan mo rin yung kita mo. At dapat tinatarget mo kung sino yung mga dapat nagbabayad ng tax. Pero sa gobyernong to, medyo problematic kasi mining companies can get away with not paying taxes, tobacco companies can get away with paying lower taxes. So, very, very problematic fiscal management. So, bantayan po natin hindi lamang yung pag-iingay sa budget, kung hindi pag-iingay dun sa iba pang batas na inilalabas ng Kongreso. Kaya ang panawagan, hindi lang BICAM ng budget ang buksan, kung hindi BICAM ng lahat ng batas na pinapanukala ng Kongreso natin. In relation sa sinasabi mo, Prof, ang nagiging tugon natin ay umutang ng umutang. Yes. No? Ang sinasabi naman ng gobyerno ay kahit tayo umuutang, sustainable naman daw yung ating utang. No? At dahil nababayaran naman daw yung ating utang. Ano bang tingin mo dyan sa political economy ng ating utang at this point? Opo, hindi po totoo yan na sustainable tayo dahil unang-una, from an economic perspective, may global standard po dyan, debt to GDP ratio. At mula nang umupo yung Pangulo ay hindi po yan napapababa. Ipit lang yan dun sa 60-61% of GDP. Dapat napababa na yan below 60% of GDP. Kahit IMF at World Bank ay nagbanggit na kailangan pag-igihin ng gobyerno ang kanyang fiscal management. Dahil nga nakikita natin bumabagal ang paglago ng GDP natin, ng ekonomiya natin, pero patuloy na lumalaki expenditure. Pero bakit ang bagal ng paglago? Ibig sabihin hindi strategic yung paggasta ng pera ng gobyerno saan dinadala. Kasi po, kahit na lumalaki yung budget, dapat very strategic yung paggasta niyan to make sure na yung ginagasta natin ay nagko-contribute sa economic growth. Pero titingnan po natin, ano yung mga naging priority ng gobyerno ng mga nakakaraang taon? Naging priority ang AKAP na dole out, na wala man lang exit program para sa mga mahihirap na tumatanggap nito. Naging priority yung mga maliliit na infrastructure project na in-insert ng mga congressman at senador. Imbes na tutukan yung mga big infra projects katulad ng subway, railway, yung mga tulay na nagpo-connect, inter-island connection natin hanggang ngayon hindi natutuloy. Yan yung mga infrastructure na kailangan natin kung gusto nating palaguin yung turismo, yung pag-transport ng mga pagkain mula sa probinsya papunta sa mga urban center para mas maging mura, 'di ba? Pero hindi yan nagagawa kahit yung mga programang binabanggit ng Pangulo sa SONA niya.
hindi rin nagagawa. So hindi po talaga ang malinaw lang ay pataas ng pataas ang ginagasta ng gobyerno pero hindi po strategic yung paggasta niya at talagang bumabagal ang paglago ng ekonomiya. Kung hindi natin to babantayan, ang burden ng pagbabayad ng palaking budget ay ipapasa sa taong bayan. Kaya talagang kailangan po nating bantayan yung tax at budget na ipinapasa ng gobyerno. Oo. I was also gonna say nga the revenue side of the equation, parang wala pa akong masyadong nakita new projections for higher collections, for instance, BIR, customs, etc. Mukhang babagsak na naman tayo sa higher taxes, if at all. But anyways, sorry, Professor, we were being told to wrap up, pero last question lang quickly. What do we need to look out for in terms of confidential and intelligence funds? Hindi pa na-resolve yung issue na yon, whether civilian agency should have not, and ano po yung kailangan bantayan doon? Yeah, actually po, pinapagpatuloy natin yung panawagan natin to abolish confidential fund dahil naniniwala tayo kung national security ang pinag-uusapan, there's sufficient fund at nag-allocate naman tayo for intelligence budget dyan. So yung confidential fund po ay dapat tanggalin na talaga. At kasama rin po sa pagkalampag natin, hindi lang ang Kongreso kasi pagka sila naman ay conflict of interest yan eh. Hindi talaga nila tinatanggal yung kanilang mga MOOE at confidential fund na nakapasok. No? Kaya po, kung maaaring kalampagin din natin ang ating Supreme Court dahil napakaraming pending na kaso sa Supreme Court na may malaking impact on how we formulate our budget. Meron po tayong pending case sa Supreme Court on the constitutionality of the confidential fund. If madesisyonan yan ng Supreme Court, may impact yan hindi lang sa confidential fund ni VP Sara. May impact yan sa lahat ng confidential fund mula sa Pangulo hanggang sa local government units. May pending case tayo sa Supreme Court tungkol sa pagkuha ng pera ng DOF sa pera ng PhilHealth. Maganda rin pong madesisyonan yan para masigurado na hindi na muling kukuhanan ng executive government yung mga pondo na nakaalaan specifically sa mga serbisyo ng gobyerno katulad ng PhilHealth. Kasi kung hindi po yan madidesisyonan, baka sa susunod, SSS na ang kukuhanin, GSIS na, pag-ibig fund na. So very important ang Supreme Court decision dyan. Kasama din po sa petition natin sa Supreme Court ay yung zero budget for PhilHealth. Mahalaga yan kasi may mga batas tayo na nag-earmark na kailangan pondohan ang PhilHealth natin. Pero ginawa pa rin yan ng Kongreso. So our Supreme Court has to make a decision kung constitutional ba o hindi yung ginawa ng Kongreso dahil baka maulit na naman sa 2026 budget. At syempre, yung isang pinakamahalagang kaso natin, yung constitutionality mismo ng kabuuan ng 2025 GAA o budget. Kapag hindi nagdesisyon ng Supreme Court dyan, maaaring maging moot na yan by the time mag-decide sila dahil nagastos na ang pera. Kaya po sana ang Supreme Court natin ay immediately makapag-decide tungkol sa mga usaping na ito dahil sa habang patuloy nating kinakalampag ang Kongreso, habang patuloy nating pinapaalam sa mga kababayan natin kung gaano kaimportante ang pagbabantay ng tax natin, umaasa naman po tayo sa Supreme Court na sila ang huling bastion ng demokrasi sa bansa natin na patuloy na sanang magprotekta ng karapatan natin bilang mga mamamayan. Wow, ay Supreme Court, they do have a lot on their plates. Ang daming high-profile, high-stakes cases that they're handling right now. But we'll leave that there. Thank you so much for talking to us and explaining. Pakantayin natin ng one last time. Pero this time kumakanta talaga. Hindi yung gumaganon-ganon lang. Special request. Next time, dapat live kasi magla-live. Dapat live. Live dito. Mahirap yung kasi si Robert sa live dyan. Wala kakanta. Oh, Ayan. hindi magsasabay yun. Sige, thank you, Yusek. Thank you, Economist, former Prof. Finance Undersecretary Shelo Magno.